January 23, 2025, bandang 9:30 ng umaga, isang nakakagimbal na pangyayari ang yumanig sa Dadapan, bayan ng Kendal, lalawigan ng Ngawi, Central Java, Indonesia. Isang residente mula sa kalapit na lugar ang magtatapon sana ng basura sa may tambakan nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay sa gilid ng kanal malapit sa tambakan ng basura. Isang malaking itim na package, balot na balot sa plastic na parang basta na lang itinapon sa mababaw na bahagi ng ilog. Malaki ito at maayos ang pagkakabalot, tila kahon na naglalaman ng mga gamit. Nilapitan ito ni Yusuf, iniisip na baka mahalaga ang laman nito. Sinubukan niya itong buhatin, ngunit agad niya napansin na sobrang bigat ng package. Dahil sa matinding curiosity, dahan-dahan niyang tinanggal ang plastic. Pagkatanggal niya ng plastic, tumambad sa kanya ang isang pulang maleta. Bahagyang nakaawang ang zipper at habang unti-unti niyang binubuksan ito, isang matinding amoy ang sumambulat, nakakasulasok at nakakaduwal. Tila bulok na karne na iniwan nakabilad sa araw. Biglang napaatras si Yusuf, hawak ang kanyang ilong. Ngunit sa kabila ng matinding amoy, nakita niya ang mga bagay na lalong nagpatindig sa kanyang balahibo. Isang stripe na kumot, isang pares ng pambabaeng sapatos at isang bagay na tila hugis ng katawan ng tao. Sa sobrang takot at pagkataranta, agad siyang humingi ng tulong sa mga residente. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong barangay tungkol sa natagpo ang bangkay sa pulang maleta. Agad naman nila itong inireport sa mga barangay officials. Tumugon si Andik Bangga Satya, ang village head ng Dadapan, at ilang residente rin ang nagtungo sa lugar upang mag-usisa. Agad ding tumawag si Andik sa Kendal Police para sa agarang aksyon. Ngunit nang dumating ang mga naunang pulis na rumisponde, hindi rin ito naglakas loob buksan ang pulang maleta. Tila ba ang bigat ng laman nito ay sapat na upang takutin ang sino mang magtatangkang sumili. Dahil dito, iniakyat ang kaso sa Ngawi Police Station. Makalipas ang halos 30 minutes, dumating na ang mga investigador ng Ngawi Police Station upang formal na siyasatin ang lugar. Sa pagbubukas nila ng maleta, tuluyan nang tumambad sa kanila ang nakakagimbal na eksena. Isang bangkay ng babae, hubad na kadapa at halos wala ng puwang sa loob ng siksik na maleta. Ngunit higit pa sa matinding takot ang naramdaman ng mga nakasaksi dahil ang nakitang bangkay ay hindi buo ang katawan. Walang ulo, wala ang kaliwang binti mula hita at putol din ang kanang binti mula tuhod pababa. Isang bangkay na nilapastangan at pinirapiraso na tila sinadya para hindi na makilala pa. Ayon kay Andik, wala pang naiulat na nawawalang tao sa kanilang barangay, kaya't malaki ang posibilidad na ang bangkay ay hindi taga roon. Agad na dinala ang bangkay sa pinakamalapit na ospital. Sa paunang pagsusuri ng doktor ng Kendal Health Center, kinumpirma niyang babae ang biktima na halos nasa 30 years old na. Sa tulong ng fingerprint analysis at ng MAMBIS system o isang database na ginagamit ng Indonesian Police para sa pagkakilala ng fingerprint, unti-unting nabuo ang katauhan ng biktima. Kasabay ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad, dumating sa ospital ang pamilya ng isang nawawalang babae. Isa-isa nilang sinuri ang mga palatandaan, ang suot ng mga accessories, kaunting piraso ng damit at pangkalahatang anyo ng katawan ng bangkay. At doon tuluyan ang nabunyag ang masakit na katotohanan. Ang bangkay sa loob ng maleta ay si Uswaton Hasana. Kilalanin natin ang biktima. Si Uswaton Hasana ay 29 years old, ipinanganak siya sa Blitar, East Java noong April 25, 1995. Isa siyang saleswoman ng cosmetics sa Tulungagong, East Java. Sa edad na 29 years old, 3 beses na siyang nakapag-asawa. Una siyang ikinasal noong 2015 sa isang lalaki mula sa Blitar. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na ngayon ay 10 taong gulang na. Pero nauwi rin ito sa hiwalayan. 2 beses siyang nag-asawa noong 2018 sa isang lalaki mula sa Lumajang. Hindi rehistrado ang kanilang kasal o tinatawag na siri sa Indonesia. Nagkaroon sila ng anak na babae na ngayon ay 7 taong gulang na. Pero gaya ng una, nauwi rin ito sa hiwalayan. At noon ngang 2022 muling nag-asawa si Uswaton sa isang lalaki na taga Tulungagong.
si Rohmat Trihartanto, 32 years old, o mas kilala sa palayaw na Anto. Pagkatapos ng kanilang kasal, lumipat si Uswaton sa Tulungagong upang manirahan kasama ang kanyang asawang si Anto. Dito na rin siya naghanap buhay bilang saleswoman ng cosmetics sa isang lokal na tindahan. Pagkamat ilang taon na silang nagsasama, hindi sila nabiyayaan ng anak. Sa kabila nito, pinagpatuloy ni Uswaton ang kanyang buhay na may dedikasyon at tiyaga, tahimik, masipag at matatag. Kilala siya bilang responsableng babae, hindi lamang sa tahanan kundi lalo na sa kanyang pamilya sa Blitar. Kahit abala sa trabaho at malayo sa mga mahal sa buhay, hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang mga obligasyon bilang ina. Tuwing may pagkakataon, umuwi siya ng Blitar upang dalawin at alagaan ang kanyang mga anak nang pansamantalang iniiwan sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Sumapit ang January 24, 2025, isang araw matapos matagpuan ang kanyang bangkay, ipinasya ng pamilya ni Uswaton na siya'y agad ilibing sa pampublikong sementeryo sa Blitar Regency. Pagkamat hindi pa kompleto ang kanyang mga labi noong panahon na yon, pinili pa rin nilang ituloy ang libing, isang desisyong puno ng sakit, ngunit ginawa nila ito bilang paggalang sa kanyang alaala at upang maisakatuparan ang ritual ayon sa kanilang relihiyon at paniniwala. Matapos ang libing ni Uswaton, hindi natapos ang paglalakbay ng hustisya. Dahil sa kalubhaan at karumal-dumal na kalagayan ng kaso, nakipagtulungan ang Ngawi Sub-Regional Police sa East Java Regional Police at iba pang sub-regional units para masusing imbestigahan ang krimen. Isa sa mga pangunahing hakbang ng investigasyon ay ang paghahanap sa mga nawawalang bahagi ng katawan ng biktima, ang kanyang ulo at mga binti na hiwalay na itinapon ng salarin. Sa tulong ng forensic science kabilang na ang DNA analysis at fingerprint matching, sinimula ng mga otoridad ang masinsinang pagtukoy sa mga posibleng lugar kung saan itinapon ang mga ito. Habang unti-unting lumilinaw ang mga detalye ng kaso, nagsimula na ring magtanong ang mga investigador sa pamilya ni Uswaton, kabilang na ang kanyang biological na ama na si Nur Halim. Layunin ng mga pulis na mas makilala pa ang biktima. Ano ang takbo ng kanyang personal na buhay bago siya mawala? May problema ba siyang kinakaharap o mayroon ba siyang nakaalitang tao o may tensyon ba sa kanilang relasyon ng kanyang asawang si Anto? Ayon sa pamilya, wala silang alam na kaaway ni Uswaton. Tahimik raw ito, responsable at tila maayos naman ang pagsasama nila ni Anto. Walang senyales ng gulo. Ngunit aminado rin silang may mga bagay na hindi ikinukwento si Uswaton. Pero may isang bagay na napansin ng pamilya ni Uswaton. Tuwing umuwi siya sa Blitar, hindi na niya kasama si Anto. Kapag tinatanong nila kung nasaan ang asawa, lagi ang sagot ni Uswaton ay nasa trabaho o hindi makaalis. Ayon sa kanyang pamilya, huling nagpaalam si Uswaton noong January 17, 2025. Sinabi niyang babalik na siya sa Tulungagong mag-isa, sakay ng kanyang motor. Pagsapit ng January 20, hindi na makontak si Uswaton, hindi siya sumasagot na tawag at hindi rin nagre-reply sa WhatsApp. Hindi naman kaagad kinabahan ng pamilya. Iniisip nila na baka abala si Uswaton sa trabaho o baka gusto niya lang mapag-isa. Dahil sa impormasyong nakuha mula sa pamilya, nagpasya ang mga pulis na puntahan ang tinitirhan ni Uswaton sa Tulungagong. Doon nalaman nilang nakatira siya sa isang boarding house. Ayon sa caretaker ng bahay, huling nakita si Uswaton noong January 19 sakay ng isang puting Suzuki Ertiga. Dagdag pa ng caretaker, si Uswaton ay palaging mag-isa. Wala siyang dinadalang kaibigan o kasintahan sa kanyang tirahan. Ngunit hindi pala alam ng pamilya ni Uswaton na may sarili na pala siyang sasakyan. Ang huli nilang alam, motor lang ang ginagamit niya pauwi sa Blitar. Hindi rin daw alam ng pamilya na mag-isa pala siyang naninirahan sa boarding house. Hindi pala sila magkasama ni Anto, ang kanyang pinakilalang pangatlong asawa. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang mga pulis. Nasaan na ngayon ang sasakyan ni Uswaton? At higit sa lahat, nasaan si Anto? Mas lalong naging kahina-hinala si Anto dahil hindi siya dumalo sa libing ni Uswaton. Kahit na kumalat na sa social media at sa mga balita ang kanyang pagkamatay. Sa dami ng impormasyon na lumabas, imposibleng hindi niya nalaman ang nangyari lalo na't asawa niya ito. Habang patuloy ang paghahanap ng mga ebidensya, natunton ng mga investigador ang puting Suzuki Ertiga na pagmamay-ari ni Uswaton.
Naibenta pala ito ni Anto sa isang individual sa Sidoarjo, East Java. Naibenta lang niya ito sa halagang 57 milyon rupiya o katumbas ng humigit kumulang 190,000 pesos lamang. Ginamit ito ni Anto upang bumili ng isang second-hand na Toyota Vios, isang hakbang na malinaw na indikasyon ng kanyang planong pagtakas. Sa puntong iyon, lalo pang tumibay ang hinala ng mga otoridad na si Anto ang pangunahing sospek sa karumal-dumal na krimen. At noong gabi ng January 25, nahuli na ng mga pulis si Anto habang nagpaplanong tumakas. Natuntun siya sa Madion, East Java gamit ang mga impormasyong nakuha mula sa kanyang mga galaw. Natuklasan ng mga pulis na si Anto ay isang makilar o isang middleman ng mga sasakyang may depektibong papeles. Kilala siya sa komunidad bilang taong kayang magbenta ng sasakyan kahit hindi kumpleto ang mga dokumento. Bukod dito, aktibo rin siya sa isang NGO at kilala bilang instructor ng silat, isang uri ng martial art. Ngunit may isang malaking tanong na bumabagabag sa mga investigador. Kung totoong mag-asawa sila, bakit hindi tumira si Uswaton sa bahay ni Anto? Nang tanungin siya ng mga pulis, inamin ni Anto na hindi sila kasal ni Uswaton. Magkaibigan lang raw sila na nauwi sa isang relasyon pero walang formal na kasunduan. Hindi raw rehistrado ang kanilang kasal o tinatawag na siri sa Indonesia. Nagdesisyon silang magsinungaling at magpanggap na kasal upang iwasan ang chismis at gulo sa paligid. At noong January 26, 2025, base sa pag-amin ni Anto, natunto ng pulisya ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Uswaton sa iba't ibang lokasyon sa East Java. Mga bandang 4:00 na madaling araw natagpuan ang mga paa sa isang kagubatan sa Ponorogo. At pagsapit ng 8:00 ng umaga natagpuan naman ang ulo ni Uswaton sa ilalim ng isang maliit na tulay sa Watu Limot District, Tronggalek. Agad na dinala ng mga otoridad ang mga labi sa morgue sa isang ospital sa Ponorogo para sa agarang pagsusuri. Sa dulo, hindi na nakatanggi si Anto. Inamin niyang siya ang pumatay kay Uswaton. Bago pa man maganap ang karumal-dumal na krimen, nahagip pa sa CCTV sina Anto at Uswaton na magkasamang kumakain sa isang restaurant sa Kediri, East Java noong January 19, ilang oras lang bago ang krimen. Matapos ang hapunan, nakita pa silang magka-holding hands at magkasamang umalis patungo sa isang hotel. Ito na ang huling pagkakataong makikitang buhay ang biktima. Noong January 27, 2025, isiniwalat ni Anto sa kanyang pahayag ang dahilan ng krimen. Ayon sa kanya, labis siyang nasaktan sa isang masakit na salitang binitawan ni Uswaton laban sa kanyang anak. Doon na raw naipon ang lahat ng hinanakit, galit at sama ng loob hanggang sa tuluyan itong sumabog at nauwi sa isang desperadong desisyon ng pagpatay. Sa kanyang nakakakilabot na salaysay, inamin ng sospek na ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan ng murahin at alipustahin umano ng biktima ang kanyang mga anak. Panoorin natin ang kanyang pag-amin sa video. Alasannya itu ya itu almarhum itu nggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua itu, terus nyumpah-nyumpahin anak kamu lo perempuan, suatu saat jadi londe, jadi burel gitu. Akhirnya saya emosi itu, terus saya cekik. Ya sempat ada perlawanan, akhirnya ya saya banting samping. Saya banting ke kanan itu kebentur meja samping kasur itu. Setelah itu saya benturkan ke lantai. Sambil saya cekik itu terus hidungnya itu keluar darah. Setelah itu saya panik. Kok sudah nggak bernyawa gitu, karena saking saya sudah panik, akhirnya itu saya berniat itu ngambil koper. Mas, ini kok masyarakat yang pengen tahu nih, ini kok tega Mas, ini pada saat dilakukan mutilasi itu apa yang di pikiran Mas tuh gimana gitu Mas? Sebenarnya itu nggak ada niat mutilasi, karena saking saya panik, saking saya bingung. Saya masukkan koper itu kan tidak muat, itu sempat saya injek-injek biar muat, itu ternyata tetap tidak muat. Akhirnya itu saya potong. Pertama-tama saya mau minta maaf buat keluarga almarhum
buat keluarga almarhum saya minta maaf. Saya bilang saya salah. Saya minta maaf. Terus buat keluarga saya, anak istri saya di rumah. Saya Tapos magtapat si Anto sa mga otoridad, nagpatuloy ang investigasyon at nagsimulang magbukas ng mga detalyeng hindi pa alam ng publiko. Ayon sa kanyang pahayag, matapos ang brutal na pagpatay kay Oswaton, nagdesisyon itong itago ang krimen. Tumawag siya ng tulong sa isang kaibigan niyang si Muhammad Aklis na nakita sa CCTV upang ilabas ang katawan ni Oswaton mula sa hotel at itago ito sa Tulungagong. Di umano sa tulong ni Aklis, pinilit nilang maitago ang katawan ni Oswaton sa isang malaking pulang maleta, ngunit hindi ito kasya. Dahil dito sa tulong ng isang simpleng kutsilyo, pinutol raw ni Anto ang katawan ng biktima upang mailagay sa maleta. Pagkatapos ng lahat ng ito, dinala ni Anto ang katawan sa iba't ibang lokasyon sa East Java. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na itago ang krimen, natuklasan pa rin ang mga bahagi ng katawan ni Oswaton. Sa kabila ng mga pagsisisi at pagpapaliwanag ni Anto, nananatiling buhay ang sakit at kalungkutan sa mga mahal sa buhay ni Oswaton. Habang nagpatuloy ang mga pagsubok sa hukuman, nagpatuloy ang mga investigador sa paghahanap ng kabuuan ng katotohanan. Ang buong komunidad ay nananatiling nakatutok sa katarungan para kay Oswaton. Sa kasalukuyan, si Anto Hartanto ay nakakulong pa rin at nahaharap sa kasong murder, mutilation at robbery at maaring mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Habang si Aklis naman ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad upang matukoy ang kanyang buong pagkakasala. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng aral tungkol sa mga pagnanasa at motibong dulot ng masalimuot na relasyon at hindi pagkakaunawaan. Si Oswaton Hasana ay isang ina ng 2 anak na ngayon ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang lola at siguradong may malalim na sugat mula sa pagkawala ng kanilang ina. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung nais ninyo magbigay ng mga suhestyon para sa mga susunod na topic o kung may komento kayo tungkol sa kasong ito, huwag mag-atubiling i-comment sa baba. Salamat sa inyo, magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.